Merry Christmas! Ho, 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 ho. Magandang umaga dito sa UAE, magandang hapon sa Pilipinas, at maganda rin na panahon sa buong mundo na naway maalis na sa atin ang pandemyang ito at tuloy-tuloy na yung ating magandang takbo ng buhay, na kahit anong problema ay kakayanin natin. Okay. Kasi sa ngayon talagang grabe na rin yung mga pinagdaanan natin, marami na rin apektado. Tsaka itong umagang ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga nanay na nangingibang bansa, para maiahon sa anumang pagsubok, o maiahon ang kanilang pamilya doon sa pagsubok na yun na kanilang kinakaharap, lalong-lalo na sa kanilang kinabuhayan. So gusto nila, kaya sila umaalis, kasi ang gusto nila ay magiging maayos yung takbo ng kanilang putol. Kasi tinawag ako, alam niyo naman, isa rin tayong domestic helper, so hindi tuloy-tuloy. Ang ibig kong sabihin, kaya lumalayo yung ating mga nanay, anak, tsaka sumusugal na iiwan yung kanilang mga asawa at mga anak, para tuloy-tuloy o para maituloy nila yung buhay nila ng matuwid ng maayos para sa kinabukasan ng kanilang mga anak at sa pamilya nila. So kaya ganun yung nangyayari. Ngayon ang pag-uusapan natin, kasi isa sa mga problema ng mga nanay na minsan pagdating nila dito sa ibang bansa, unang-una yung lack of communication, yung komunikasyon nila ng mag-asawa, yung kasi kung minsan itong mga asawa na ito, minsan tinatamad, minsan sa umpisa lang nila namimiss yung kanilang mga asawa. Minsan makapunta lang sa kaibigan, parang nakakalimutan na si misis, nakakalimutan na, parang idinadaan sa alak o idinadaan sa pasyal, idinadaan doon sa kaibigan yung yung pagkamis sa kanyang asawa. So isa yun sa mga nagiging problema ng mag-asawa, isa yun sa mga nagiging problema nilang mag-asawa, isa yun sa mga dahilan kung bakit yung mga mag-asawa hindi nagkakaintindihan. Kasi yung mga nanay na nandito, alam nyo naman po dito po kapag nagtatrabaho ka sa bahay nitong ito dito sa kanila, ang daming bawal. Yung iba nga bawal sa cellphone, o yung iba puro ka na lang trabaho, minsan iniiwan mo yung cellphone mo. Pero alam nyo yung mga nanay, talagang pag iniiwan nila yung mga cellphone nila, gusto nila pagpasok nila ng kwarto nila, titingnan nila, o minsan kung dinadala nila nakabulsa lang, tinitingnan nila kung kinukumusta ba sila, o may message pa yung kanilang asawa, may tawag, o sa gabi minsan di na yan sila natutulog kasi gusto nila makausap nila yung kanilang pamilya, makausap si mister, kumustahin sila kung ano na nga ba yung kalagayan nila. Tapos pag sweldo nila, kinukuha na agad yung sweldo nila. Ang saya, nakakatuwa na isipin mo, makakapadala na ako sa mister ko, makakapadala na ako sa anak ko, makakain na nila yung hindi nila mabibili noon, makakain na nila yung dati na katulad ng Jollibee na minsan lang makakakain doon, makabibili na rin nila yung bike o kahit na ano. Yun kasi ang iniisip ng nanay dito, ang iniisip nila puro saya lang para sa pamilya.
Kaya nga yung minsan, kaya nga kung isipin natin na bakit hindi nakakaipon. Kasi parang gustong-gusto niya bilhin yung mga dati, yung mga gusto niya na mabili pero hindi niya mabibili nun kasi wala siyang pera. So yun ang mga talagang dala-dala at baon-baon ng mga nanay kung bakit isa rin yun sa mga dahilan kung bakit umuuwi rin sila na walang naiipon. So ako hindi na ako mag-a-advise niyan kasi nga ako rin wala naman, baka isipin sabihin ng mga tao, wala ka rin naman din naiipon kaya ano. Pero ang i-advise ko lang kasi ito ay base sa aking experience yan, no? Napaka-importante na unahin mo na yung merong halaga na bagay kaysa doon sa hindi naman ganun kahalaga. Pero napaka-importante rin na 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 mabigyan din natin ng halaga yung ating anak at saka asawa kasi importante rin naman din yun. Pero hanapin natin yung isang bagay na pwede natin mapapakinabangan hanggat sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Pero ito na talaga yung problema ng mga mag-asawa. Bakit nga ba hindi sila, bakit nga ba kadalasan nagkakahiwalay? Kadalasan nangangabit si Mrs. or di kaya nangangabit si Mrs. dito or di kaya nangangabit na rin si Mr. doon. Kasi nga sa totoo lang kasi nga hindi ko pa alam kasi hindi pa naman ako nakapag-asawa. Pero sa pagkakalam ko, base na rin sa mga napapanood ko, hindi rin naman may iwasan yung tawag ng laman ng isang ng mga mag-asawa na papasok sa mga utak nila ngayon kasi parte na ng buhay ng tao yan hindi natin may iwasan yan. Pero yun talaga yung cause, yun talaga kailangan talaga landi pa, diba? Yun talaga ang problema, yung madalas na problema ng mga mag-asawa. Unang-una yung dapat araw-araw si Mr. manligaw kay Mrs. Araw-araw kumustahin mo si Mrs. mo, araw-araw ligawan mo. Kung pwedeng meron kang maiisip na bagay na nung girlfriend, boyfriend pa lang kayo, hindi pa kayo kasal, gumawa ka ng hakbang. Hindi lang yung hihintayin mo kung kailan magpapadala si Mrs. Kung kailan tatawag, hintayin mo yung pagtas, wala akong load. Humanap ka ng paraan na matawagan mo, matawagin mo siya. At saka napaka-importante lalong-lalo na sa mister napaka-importante na kahit gaano ka ngayon nahirapan, kahit gaano yung paghirap mo yun, humanap ka ng solusyon na maligawan si Mrs. mo. Huwag mong isipin na pumunta lang doon si Mrs. ko kasi nga para lang sa kinabukasan. Hindi ganun. Dapat manligaw ka pa rin araw-araw. Gumawa ka ng mga paraan, hakbang. Gumawa ka ng hakbang na ipakita sa kanya yung mga surprise na yan. Gumawa ka ng, pwedeng kung magaling ka sa art, mag-drawing, gumawa ka ng mga larawan na kahit na ibigay mo na pwede mo naman i-send yun sa pamamagitan ng Facebook, sa Messenger. O di kaya pagtawag mo na I love you, ganyan, kumusta ka na, miss na kita, sana pag uwi mo ipapasyal kita sa ganito, o baka ikaw na naman yung magpapahinga at ako naman yung kakayod. So mga ganun, kasi isa yun kasi nakakatulong yun ng malaki doon sa kaisipan ng inyong mga miss. Kasi dito sobra silang stress, sobra silang depressed, lalo na yung mag-utos, lalo na kung mapuntahan mo dito yung mga amo mo na hindi sanay sa nagpapahinga ka lang. Kasi yung kultura nila, yung kumain ng kumain, umutos ng umutos, dapat magtrabaho ka na magtrabaho. Sobrang hirap na hirap si Mrs. dito. Alam nyo, isang picture lang ng anak, isang picture lang ni Mrs. na kumain ng isang picture lang ni Mr. na ni anak na makikita mo kumakain na parang tuwang-tuwa. Ang nanay parang nakuha na niya ang kanyang sweldo. So parang saya nun. Kahit na ako, kahit mga kapatid ko lang, kahit na girlfriend yung mag-send sa akin, sobrang tuwang-tuwa ako.
So yun ang napakaimportante yun na huwag nating kalimutan na kahit araw-araw ngayon lalong-lalo na sa Pilipinas, may libreng, data na rin. So, message lang naman, yun ang importante. Araw-araw manligaw ka kay misis, araw-araw maghanap ka ng paraan na na mabigyan mo siya ng, sorpresa. Hindi lang yung naghihintay ka ng kailan magpapadala si misis. "Miss, wala na kaming bigas. Miss, kailangan ko ng bagong sapatos, bagong tsinelas, wala na rin akong damit. Yung brief ko butas na rin." Huwag mong iasa 'yan. Kung may paraan ka, ang dami mong paraan na trabaho na puwede mong gawin. Oo, kasi madami kang puwedeng gawin. Hintayin mo na lang, huwag mo nang sabihin na ganito yung brief ko, ganyan, ganyan. Oh, 'di ba? So, at saka huwag mo nang hintayin na magpadala pa si misis mo na kailangan pa makapadala si misis ko kasi, sabihin mo o di kaya ang tawagan niyo mahal, babe, o di kaya darling. "Oh, darling, kailangan, padalan mo kami kasi papasyal kami sa ganito." Huwag mo nang ipaabot dun yung padala na yun. Sabihin mo, "Darling, namasyal kami diyan tapos tuwang-tuwa, binilihan ko lang ng ganito." Oh, 'di ba? Ang daming para at least yung asawa mo maiisip niya na, napaka-responsible nitong asawa ko kasi kahit na yung pambili niya ng ganyan, pinapasyal niya yung mga anak ko kahit hindi pa ako nakapadala. Kahit na naghanap siya ng paraan na makapasyal yung mga anak ko, makakain ng masarap na kahit hindi pa ako nakapadala. So, gano'n. Tapos yun ang isa o napakaimportanteng bagay na magagawa ninyo, na maitulong ninyo sa mga asawa ninyo na nandito sa ibang bansa, na hindi kayo makalimutan na magmarka kayo sa kanila. Hindi lang yung, upo-upo lang, okey upo-upo tapos 'pag kapagka may problema maglalasing o di kaya pupunta sa kaibigan. O tapos kapagka may tawag ng laman, hat na, maghahanap ng babae. 'Pag nagpadala si misis, bibili ng motor. Magpapabili ka kay misis mo ng motor. Tapos mamamasyal ka, iiwan mo sa nanay mo, sa lola ng mga anak, doon sa lola, sa side, sa nanay nila. Tapos ikaw, mamamasyal ka, poporma ka, pupunta ka kung saan-saan kasi ang isipin mo, okey naman kasi, nababantayan naman yung mga anak ko. Pagkatapos yun na, magkukuwentuhan kayo ng mga kaibigan ninyo doon sa inuman na yun. Tapos sasabihin niya ganito, may magandang gano'n. So, mahihibang ka na, makakalimutan mo na si misis mo. Imbes na ang ginawa ni misis mo, ay nagsakripisyo para sa inyo. Tapos ikaw naman nagsakripisyo na, nakalimutan sila para lang sa isang kamalian. So, parang pinagpalit mo yung pangarap ninyo doon sa iisang tao lang na dapat sana sa mag-asawa, sa hirap at ginhawa magsasama, itataguyod kahit na anong mangyari. Kung hindi lang din naman, gano'n kalaki ang problema, dapat inaayos, dapat in love kayo sa araw-araw hangga't sa pagtanda ninyo. Kasi napakaimportante 'yun na may matatawag yung mga anak niyo na survivor, maging survivor sila, na ang kanilang nanay at saka tatay ay hanggang dulo nagsama. Tapos ito na naman, bakit nga ba? Okay, anong dahilan? Ano nga bang dahilan bakit yung mga babae dito nagkakaroon ng kausap na mga ibang lahi, nagkakaroon ng mga boyfriend dito, tapos kasi ganito kasi yan, marupok sila marupok sila, mapapa yung nila, katawan nila so ganito kasi yan, aminin natin sa hindi natin aminin, may mga babae na hinahanap yung hindi na sila mamroblema pa, hinahanap na sa isip nila baka makakasurvive ako dito, baka hindi na ako maghirap dito, baka maging maayos ako dito, o baka may mga ganon pero hindi lahat.
May mga ganun, siguro mga 30% lang naman yan eh. May mga 30% lang na ganun. Tapos, madali silang nagugoyo eh. Kasi yun yung mga babae na yun na parang hindi nila iniisip yung kapakanan o magiging kapakanan ng kanilang mga anak. So, may mga ganun. Tapos yung homesick, pagkaka-homesick nila. Minsan, kasi dahil nga kayong mga mister, dahil nga hindi nyo ipinapakita sa kanila yung halaga nila. So, nawawalan sila ng time. So, parang ibinibigay na nila yung oras nila doon sa nakakausap nila. Hanggat sa yung nakakausap nila, kung maganda yung pananalita, maganda yung ano. So, nagugoyo na rin sila. So, doon nakakagawa yung mga misis nyo dito. Kasi nga unang-una, nalulungkot sila. Unang-una, kulang sa komunikasyon sa inyo ng mga mister. Kaya napaka-importante po na kayong mga mister, ligawan araw-araw si misis. Para kiligin araw-araw. At saka paminsan-minsan, huwag mahiyang maglantian sa ano. Kasi ano yan eh, part ninyong mag-asawa yon. O huwag lang yung magka-boyfriend at saka ano kasi, ano na yan eh, huwag naman, depende kung nasa edad na yung tao. Nasa edad na pwede na rin. Pero ano, yun po talaga ang napaka-importante para matuloy-tuloy yung magandang plano para maging maayos yung samahan ninyong mag-asawa, maging tuloy-tuloy. Napaka-importante yung komunikasyon talaga na wag ninyong pababayaan yung mga asawa dito. Humanap kayo ng paraan sa araw-araw. Good morning si Mrs. Good morning darling, good morning mahal, good morning babe. Mag-almusal ka na, I love you, ganyan, mga ganyan. Para at least, kasi isa yun sa magmamarka sa kanila. Huwag mo pababayaan ang sarili mo, eat on time, kumain ka. Kasi naghihintay kami dito ng mga anak, huwag kang mag-alala sa akin kasi hindi ko kayo ipagpapalit sa kanya, hindi ko sisirain kung ano man yung mga pangako natin bago ka umalis. So, isa rin yan. Tapos yung pera ni misis ninyo, huwag ninyong isugal sa isang bagay na hindi kayo mananalo. Dapat dun kayo sa sigurado. Kasi isa rin yun sa mga problema ng mga misis na kung bakit sila naghahanap, kasi nga trabaho sila ng trabaho, wala rin nangyayari sa kanila. Pagod lang ng pagod. Babalik na naman, uuwi. So, isa yon sa mga cost. Dapat 2 taon lang talaga eh. Kasi, sobrang hirap na rin eh. Lalo na,